Magandang araw, mga kaibigan. Biyernes na, heto na ang katapusan ng linggo. Ibig sabihin, manggana sa mga paghahanap sa Google ang termino gaya ng mga serbisyo sa pakikipag-date, mga hotel at mga salon na pang-adulto para sa mga lalaki na kaya pa, at mga bar at tindahan ng alak para sa mga hindi na kaya. Pero paano kung may nalesing at sumubok na makipag-flirt sa isang babae sa ganitong kondisyon? Pero mga pare ko, huwag gawin ito. Ang alkohol ay hindi pa nagbigay ng potensya sa sinuman. May mas malakas na mga bagay. Sigurado ako, kapag lampas ka na sa 45, ang iyong biyolohiko na orasan ay maaring huminto sa malambot na kalagayan anumang oras. Kahit na nakikipagtalik ka sa minamahal mong asawa, iyon ang dahilan kung bakit iniwan niya ako 2 taon na ang nakakaraan. Tulad ng sinabi niya, hindi niya kailangan ng inutil na asawa. Pero nakaraan na yon. Wala na akong masamang nararamdaman para sa dati kong kapareha. Nung naghiwalay lang kami natanto ko na sa aking edad, ang tagumpay sa kama ay hindi na isang regalo na taglay gaya ng likas na katangian, ngunit ito ay resulta dapat ng aking pagsisikap. Gumamit ako ng mga pang-stimulate ng sexual na lakas kabilang ang tanyag na Viagra, sa nag-ehersisyo din ako para sa mga kalamnan ng ari. At sa simula ng tag-init, nakilala ko ang isang kahangahangang babae na mas bata sa akin ng 20 taon sa isang tindahan. Niligawan ko siya ng 2 buwan, gusto ko talaga siya. Napakaganda niya na hindi ako gumamit ng anumang mga produkto para sa potensya sa aming unang gabi. Akala ko kaya ko ito. Ito pala, nagkamali ako. Ngunit ang aking minamahal ay isang maunawain na babae. Literal na dinala niya ako sa doktor, hawak ang aking kamay alang-alang sa aming hinaharap na magkasama. Kinumpirma ng mga pagsusuri na mayroon akong mga problema sa erection at kakulangan ng testosterone. Sinabi ng doktor na ang Viagra ay hindi makakatulong dito, ngunit palalain lamang ang sitwasyon. Sa paglipas ng panahon, napapagod nito ang mga daluyan ng dugo at maaaring maging sanhi ng thrombosis at maging atake sa puso. Ang mga ehersisyo ay mabuti, ngunit bilang pangalawang pamamaraan lang. Ayon sa doktor, ang pinakamagandang bagay upang ma-enhance ang potensya ay ang MadBizZone na mga herbal na kapsula. Naglalaman ang mga ito ng 7 sa mga pinakamalakas na sangkap para sa tibay ng kalalakihan, mga binhi ng kalabasa, mga bunga ng halaman ng sili, ugat ng luya, ginseng, turmeric, zinc, at L-arginine. Kapag pinagsama-sama, nagbibigay ang mga ito ng isang epekto na talagang napakalakas. Ngunit ang isang kapsula ay walang magagawa. Kailangan mong mag-take ng kurso ng paggamit ng MadBizZone sa loob ng 2 hanggang 4 linggo. Inabot ako ng 3 linggo upang makaramdam ulit ng pagkalalaki. Ang aking pagtigas sa umaga ay napabuti sa loob ng ilang linggo. At makalipas ang 1 linggo, nagawa ko ito ng 2 hanggang 3 beses sa isang gabi. Natatakot ako dati na baka iwan ako ng kasintahan dahil sa mga problema sa potensya. Ngunit ngayon ako ay ganap na kalmado, tulad ng sinabi niya, mas magaling ako sa kama kaysa sa kanyang mga kasamahan. At hindi siya nagsisinungaling. Minsan nakikipagtsismisan ako sa mga lalaki sa opisina namin. Ang isang kong katrabaho ay may problema sa pagtigas kahit nasa 30 hanggang 35 taon pa lang siya, malamang ay dulot ng masamang kapaligiran, stress, at alkohol. Kaya, ang MadBizZone ay ang produkto na nag-save sa lahat ng aking mga kasamahan mula sa kawalan ng sexual na lakas. Sabi ng mga mas bata sa akin, mayroon silang matigas na parang bakal na sandata sa 1 linggo pa lang ng paggamit. Ang mga mas matanda naman ay nagkaroon din nito, pero medyo mas natagalan ng kaunti lang, 1 buwan ang pinaka-maximum. Ngunit ito ay talagang gumagana. Wala akong naramdaman na anumang pagkabigo pagkatapos gumamit ng MadBizZone sa 6 na buwan. Kahit 1 kurso pa lang ang natapos ko.